Ang Kumot ni Dora. Kwento ni Renato Vibiesca. Guhit ni Rayan Bernardo. Bago matulog, ay narinig ni Dora ang sinabi ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Habang maigsi ang kumot, ay magtiis mamaluktot. Kung humaba na't lumapad, saka na mag-unat-unat. Gusto niya sanang tanungin ang ibig sabihin nito, ngunit inaayos na niya ang kanyang tutulugan. Sinukat na lang niya ang kanyang kumot mula ulo hanggang paa. Hindi naman maikli ang kumot ko. Lagpas pa nga sa paa. Sabi ni Dora. Naisip niya na baka naman maikli ang ginagamit na kumot ng kanyang nanay at tatay. Bago siya humiga ay ipinagdasal niya na sana'y makabili ng mas mahabang kumot ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay nagtaka siya sa kanilang almusal. Dati-rati, itlog at hotdog ang nakahain para sa kanilang lahat. Napansin niya na ang pinggan lang niya ang may nakalagay na hotdog. Tay, bakit ako lang po ang may hotdog? Hindi bali, anak. Itlog ang uulamin namin ng nanay mo. Sagot ng kanyang tatay. Magtatanong pa sana si Dora ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay dahil baka mahuli raw siya sa pagpasok sa paaralan. Katulad ng dati ay sabay-sabay silang lalabas ng bahay. Ihahatid siya ng kanyang nanay sa paaralan at papasok naman sa trabaho ang kanyang tatay. Tatawagin sana ni Dora ang papalapit na tricycle ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay. Maglalakad lang po ba tayo? Nagtatakang tanong ni Dora. Maiksi kasi ang kumot ngayon kaya magtitiis muna tayong mamaluktot. Sagot ng kanyang tatay. Ha? Matutulog po ba uli kayo? Muling tanong ni Dora. Hindi na nasagot ang kanyang tanong dahil pasakay na sa jeep ang kanyang tatay. Ang sabi lang ng kanyang nanay ay maganda sa kalusugan ang unang sikat ng araw sa umaga. Kaya kahit medyo pinapawisan si Dora, ay masaya na rin siya sa paglalakad. Gusto sanang tanungin ni Dora ang kanilang guro tungkol sa kumot na kanyang narinig sa kanyang tatay. Nakalimutan lang niyang magtanong dahil may bago silang aralin. Nang uwian na, ay hindi agad nakarating ang kanyang nanay upang sumundo. Habang naghihintay sa harap ng paaralan, ay napakinggan niya ang pag-uusap ng kanyang kaklase at ng nanay nito. Kakain tayo ng tatay mo sa isang restaurant. Ngayon, mahaba na ang kumot, kaya pwede na tayo mag-unat-unat. Sabi ng nanay ng kanyang kaklase. Iyon ang sinabi ni tatay ah. Bulong ni Dora sa sarili. Maya-maya ay dumating ang lola ni Dora. Gusto pa naman sana niyang tanungin ang kanyang kaklase tungkol sa sinabi ng nanay nito. Lola, bakit kayo po ang sumundo sa akin? Bati ni Dora. May inasikaso ang nanay mo na maaaring pagkakitaan. Sagot ng kanyang lola. Habang naglalakad pa uwi, ay naisip ni Dora na itanong sa kanyang lola ang narinig niya sa kanyang tatay. Ano po ba ang ibig sabihin kapag maikli yung kumot? Tapos kailangan daw pong mamaluktot? Sabi ni Dora. Kung mahaba na, ay pwede nang mag-unat-unat. Dugtong ng kanyang lola. Opo, tama po. Yan nga ang narinig ko kay tatay. Sabik na sabi ni Dora. Isang kasabihan iyon, apo. Nang ibig sabihin ay kailangang magtipid muna dahil kulang ang pera sa mga pangangailangan. Kung nakakaluwag-luwag na ay saka na lamang bilhin ang mga gustong bilhin. Paliwanag ng kanyang lola. Ah, ganun po pala yun. Sabi ni Dora. Kinagabihan, bago matulog ay pinagmasdan ni Dora ang kanyang kumot. Iniisip niya na tulad ng kanyang kumot ay mahaba rin naman ang kumot ng kanyang nanay at tatay. Kinaumagahan, hinati ni Dora ang hotdog na kanyang almusal at ibinigay niya sa kanyang nanay at tatay ang kaputol nito. Oh, bakit hinatian mo pa kami ng hotdog? Tanong ng kanyang tatay. Maikli pa po kasi ang kumot natin kaya magtitiis muna po tayong mamaluktot. Sagot ni Dora. Masayang hinalikan siya ng kanyang nanay at tatay. Naintindihan na ni Dora ang ibig sabihin ng kanyang narinig.
sa kanyang tatay.